Sa pagpapatuloy ng ating kwento patungkol sa mga kwento ni Maestro Virgo patungkol kay Ruben, ang batang albularyo. At naganap nga ang sinasabing pagsasanay ni Lolo Isko nung panahon na yun na itinakda niya ang pagsasanay nilang dalawa ni Ruben sa lugar kung saan silang dalawa ay magtutuos upang malaman ang kakayahan ng ipinagkaloob ni Inkantadong Uban para kay Ruben, gayon din ang lakas at pwersang taglay ng tabak ng liwanag. At nagsalita si Lolo Isko. Ruben, ito na ang panahon o takdang araw upang ating malaman ang kakayahan ng iyong anting-anting na ipinagkaloob sa iyo ng Inkantadong Uban. Lo, ano bang gagawin natin? Parang wala naman akong idea kung anong gagawin natin dalawa. Simple lang ang ipapagawa ko sa iyo. Kung sakaling mahawakan mo ko o madampian ng iyong palad ang aking balat, ay meron akong ipagpakalob sa iyo at nangangahulugang nakapasa ka sa pagsubok na ito. Parang ang dali naman yata yung pinapagawa niyo, Lo. Hahawakan ko lang naman kayo. Nako bata, ikaw talagang bata ka. Ang akala mo ang lahat ay madali. Ngunit hindi sa iyong inaakala. May mga bagay na hindi ganun kadali. At malalaman mo na may kaakibat na mga bagay-bagay patungkol sa ganitong mga uri ng pagsubok na hindi mo dapat pinabaliwala. At hindi ito patungkol sa bilis lamang, kundi sa talas ng isip at pakiramdam. Yan ang magiging susi upang ako ay iyong mahawakan. Ganun mo ba yun, Lo? Parang ano bang mangyayari sa akin? Parang hirap naman yata pala yung pinapagawa niyo na yan. Ano naman pong ang mangyayari? Anong punishment ko kung hindi ko kayo mahawakan? Simple lang. Kapag hindi mo ako nahawakan, ang iyong parusa o punishment mo ay mag-aararo ka. Aararuhin mo o bubungkalin mo ang mga lupain na yan na iyong nakikita at magtatanim ka ng sitaw sa mga paligid dyan. At mga gulay-gulay na kailangan natin sa ating pangaraw-araw na pagkain na pwede nating gulayin. O sige, Lo, gagawin ko yan. Kala ko naman mabigat yung magiging parusa ko. Okay lang, Lo, game ako dyan. At nagsimula na nga ang kanilang sagupaan o pagsubok para kay Ruben. At binanggit ni Lolo Isko ang rules ng kanilang o alituntunin ng kanilang mga gagawing pagsasanay at pagsubok. At sinabi niyang muli kay Ruben ang mga alituntunin ng pagsasanay at pagsubok na ito. At siya ay nagwika. Ruben, alalahanin mo lang na ang alituntunin na ito ay ating gagawin at wala kang lalabagin sa alituntunin na ito. Unang alituntunin ay maglalaban tayo sa paraang pisikal at maglalaban tayo sa paraang espiritual. Kailangan mapagtagumpayan mo ang dalawang bahagi na yan. Pisikal at espiritual. Ganun ba yun, Lo? So dalawang bahagi pala ang pagsasanay na ito. Pisikal at espiritual. Ibig sabihin sa pisikal, literal tayo maglalaban. Ganun bang ibig yung sabihin, Lo? O parang magsasanay tayo sa pisikal? Tama ang iyong tinuran, ngunit dapat ay intindihin mo ang bawat alituntunin at itanim mo sa puso't isipan mo na anumang
mangyayari sa araw na ito ay gagamitin mong aral sa iyong sarili upang matuto ka sa mga bagay-bagay patungkol sa espiritual na karunungan at sa pisikal na mga bagay din para sa iyo, sa katatagan ng iyong katawan o pisikal upang mas mapanatili mo ang iyong pisikal na lakas at espiritual na lakas. Okay, Lo. Okay ako dyan. At salamat, Lo, kasi kahit na sa ganitong paraan nagtsatsaga kayo sa turuan ako sa mga ganitong mga bagay sapagkat hindi ko naman alam ang mga ganitong mga pagsasanay na yan. Ay, naku, itong batang ito. Huwag mo nang isipin yan. Tinuturing din kita bilang aking anak. Sapagkat wala naman akong kasama dito sa bahay. Wala akong anak na itinuturing. Ituring mo na rin akong iyong ama. Ama sa espiritual na pag-aral ng karunungang lihim. May ba tayo ng usapan, Ruben? May nais akong ipakita sa iyo. Suriin mo upang iyong makita. At inilabas ni Lolo Isko ang tabak ng liwanag na kulay berde at talagang kumikislap-kislap ito, kumikintab pa. At ipinakita niya kay Ruben at si Ruben ay namangha. Wow! Ano yan, Lo? Ang ganda namang itak niyan. Pwede bang akin na lang to, Lo? Bigay mo sa akin. Hindi, Ruben. Hindi muna. Kailangan dumaan ka muna sa isang pagsubok bago ko ipagkaloob sa iyo ito. Huwag kang mag-alala at huwag kang mainip. Ang lahat ng bagay ay pinagsisikapan at hindi ito madalian lamang o instant, sabi nga nila. Ito ay paghihirapan mo at pagsisikapan mo at dadaan ka sa proseso. Hindi sa paraang naisin mo na nais mong hingiin o kunin ang mga bagay na yan. Katulad ng pagdidibusyon, katulad ng basbas na mga gabay ng Sator Coronados at ng ating Panginoong Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Kailangan dumaan ka muna sa proseso, Ruben. Huwag mong iisipin na ang lahat ay madali lamang. Sapagkat kung yan ang iyong pagnanais o magiging pamantayan mo sa iyong sarili, ay maliligaw ka ng landas patungkol sa karunungang lihim. Polo, naintindihan ko naman. Sa akin na naman joke lang ho yun. Sorry ulo Pero nais ko rin naman yung ganyang bagay na mas mainam na pinaghihirapan yung mga ganitong mga bagay kaysa naman yung instant lang. Tama nga ho kayo. Tama, Ruben. Kailangang isapuso't isip mo ang mga bagay-bagay patungkol sa iyong mga pinag-aaralan. Dahil hindi biro ito. Alam ko na bata ka pa lang. Ngunit sa pagdating ng araw ay dapat mong maintindihan unti-unti ang mga ganitong bagay. Sa pagdating ng araw na kung ikaw ay maging maestro na rin o magkapagturo ng iba, ay may tuturo mo at magagabayan mo sila sa tamang pamamaraan. Hindi sa parang instant o madalian lamang. Polo, pakakaintindihin ko o iisipin ko yung mga bagay na yan, isa sa puso't isip ko yan, lahat ng mga bili mo sa akin sa mga ganyang pagkakataon. At pasensya na Lo siguro kasi namangha lang ako at medyo ako na-excite ako sa mga ganyang bagay. Pero okay, mag-alala Lo, tutuparin ko yung sinasabi ko sa inyo at mag-aaral ako maigi at pag-iigihan ko itong pagsasanay na ito. Mabuti kung ganun, Ruben. At sa mga sandaling ito, kailangan magsimula na tayo. Umpisahan na natin ang unang bahagi ng ating pagsasanay. Ang unang bahagi ay pisikal. Ang pisikal ay lakas na dapat mong tagdayin. Sa edad ko na to, nais kong habulin mo ko. Kung mahahabol mo ko, ay makakapasa ka sa unang pagsubok. Saglit na nangiti si Ruben at agad niyang hinabol si Lolo Isko. Ngunit napangiti rin ng matanda at nagulat si Ruben sa bilis ng matanda. Sa edad niyang yun ay bakit ganun kabilis ang matandang kumilos.
Ruben, ano? Habol ba? Kaya mo pa ba? Lo, ang bilis nyo naman tumakbo. Ba't napakabilis nyo? Parang sa ganitong edad ko, napakabata ko. Dapat mahahabol ko kayo. Ba't nang bilis-bilis nyo kumilos? Pasensya ka na. Ngunit para sa akin lang ito ay isang pagsubok sa ngayon at ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Kaya sige lang, habulin mo ako kung kaya mo. At si Ruben ay hingal, takbo, habol, sige. Para maabot niya si Lolo Isko, sinisikap niyang abutin. Halos ang kanyang kamay ay nilalaro-laro siya ni Lolo Isko. Nakakala mo ay malapit niya na maabot, ngunit biglang bibilis ang matanda sa pagtakbo. At nagulat si Ruben sa kanyang nakita na napakatulin, napakabilis na matanda. Saglit na huminto si Ruben, sapagkat siya hingal na. Ang bilis-bilis niyong tumakbo, no? Ang bilis niyong kumilos. Pagod na ako. Ano, Ruben? Kaya pa ba? Huminto saglit si Lolo Isko at nagwika. Sabi ko sa iyo hindi biro ang ating pagsasanay. Hindi ito madali para sa iyo. Ngunit huwag ka mag-alala. Mamaya ng konti, babagalan ko rin. Ang daya niyo naman, Lo. Hindi ko kayo mahawakan eh. Kahit sana yung damit niyo lang. Hindi ko mahawakan. Ang hirap, ang bilis niyo. Grabe. Ano kayang gagawin ko para mahabol to si Lolo Isko na to? Napakabilis. Saglit na napatigil si Ruben at napaisip. Naalala niya ang sinabi sa kanya ng inkantadong si Uban patungkol sa kanyang anting-anting na ipinagkaloob sa kanya, na ito ay may kakayahan na anumang naisin niya sa pagkakataon na yun, lalo na siya ay nasa kalagitnaan o nasa sitwasyon na kailangan niya mga bagay na tulong para sa kanya, ay magkakaroon ng bisa ang kanyang naisin. Lalo't kung nasa sitwasyon siya na nahihirapan siya o hindi niya kaya yung ganung mga pagkakataon. Naisip niya na gamitin ang ipinagkaloob sa kanya, na isipin niya siya ay bibilis upang mahabol niya si Lolo Isko. Sapagkat yung panahon na yun ay napakabilis talaga ng matanda, nahihirapan siyang habulin ng matanda at kakaiba. Dingid sa kaalaman ni Ruben na meron ding taglay na anting-anting. Umutya si Lolo Isko patungkol sa bilis, ang tinatawag nilang pangilang kidlat. At talagang nakita niya ang bilis ni Lolo Isko sa pagtakbo nito na hindi niya maabutan. At nagwika si Ruben sa kanyang sarili. Ang ganda ng Uban. Pasensya na ho kayo ha. Gagamitin ko tong pinagkaloob niya sa akin upang mahabol ko si Lolo Isko. Susubukan ko lang kung epekto ito. Umisip si Ruben na siya ay bibilis upang mahabol si Lolo Isko. At muli niya itong hinabol. Ano, Ruben? Habol pa? Kaya mo pa ba? Sige, takbo. Ang bilis tumakbo ni Lolo Isko. Grabe ang bilis niya. Hindi ko siya mahabol. Pero, ba't parang bumibilis na rin ako? At nararamdaman ko, pabilis ako ng pabilis. Ngunit, sa pagkakataon na yun ay nagulat din si Lolo Isko. Napansin niya si Ruben na bumibilis na ito sa pagtakbo nito. Ha? Bumibilis na ang batang ito sa kanyang pagtakbo. Sabi ko na nga ba, hindi ako nagkamali ng hinala. Ang pinagkaloob sa kanya ni Uban ay talagang makapangyarihan. Ngunit bilang paman ay susubukin ko pa rin kung hanggang saan ang bilis ito. Nagulat si Lolo Isko nang halos malapit na siyang malapitan ni Ruben. At ginamitan siyang muli ni Lolo Isko na mas matinding bilis pa. Nagulat na naman si Ruben, sapagkat bumilis na naman ulit si Lolo Isko sa kanyang pagtakbo. Ha? Ang bilis na naman ni Lolo Isko. Paano nangyari yun? At naisip niya muli ang sinabi sa kanya ni Uban na anumang bagay na kanyang iisipin ay mangyayari at mapapagtagumpayan niya ito. Inisip niyang muli na mahabulan niya si Lolo Isko, at nagulat si Lolo Isko nang dumampi ang palad ni Ruben sa mismong braso ni Lolo Isko. Ha? Paano nangyari yun? Saglit silang napatigil na dalawa. Ruben! Tagumpay ka! Napagtagumpayan mo ang pagsusulit na ito!
Binabati kita, Ruben. Napakabilis mo rin. Hindi pangkaraniwan ang iyong bilis. At napagtagumpayan mo ang unang pagsasanay na ito. Oo nga, Lo. Napagtagumpayan ko, nahawakan ko inyong braso. Yes! Ay, salamat po, Lo. Salamat po. Salamat sa Diyos. Salamat po sa inyo, Engkantadong Uban, sa inyong gabay para sa akin. Natutuwa ako sa iyo, Ruben, at nagagalak ako sa iyong tagumpay sa pangyayaring ito. At nakapasa ka sa unang pagsubok sa bilis. At sa iyong talas ng iyong isip upang paganahin ang mga bagay na ito ay hindi pangkaraniwan. Sinasabi ko na nga ba na ikaw ang nakatadhana para sa akin na magtaglay ng mga bagay-bagay na nasa aking pangangalaga hanggang sa ngayon. At bilang tugon ko sa iyo ay isang pasasalamat at ipagkakaloob ko sa iyo ngayon itong bato na to upang mas matagdagan pa ang iyong bilis. Ang mutya ng pangil ng kidlat, tanggapin mo. Alagaan mo ang mutya na yan dahil yan ay magagamit mo sa iyong pagmimisyon sa pagdating ng araw. Lo, ang ganda naman ng bato na to. Kulay itim na medyo parang hugis pangil. Saan po galing ito? Yan ay pinagkaloob sa akin ng aking maestro na si Maestro Virgo noon, na ipinagkakaloob ko naman sa iyo sapagkat naiintindihan ko ang iyong pagnanais at nararamdaman ko na mabuti ang iyong kalooban. At alam ko naman na ikaw ay nakatadhana sa ganitong mga bagay, kaya ipinagkakaloob ko na sa iyo ito. Tanggapin mo, Ruben. Salamat po, Lo, ha. At tinanggap ni Ruben ang mutya ng pangil ng kidlat na ipinagkaloob sa kanya ni Lolo Isko. Hinawakan niya ito at naramdaman niya ang kapangyarihan nito at nakikita niya ang aura ng mutya ng pangil ng kidlat at masayang masaya si Ruben sa kanya natanggap. At sa maghapon na yun, sila ay nag-usap, nagkwentuhan sila, nagsalo sila sa pagkain at pinagsaluhan nila ang nahuli ng dalag ni Lolo Isko na inihaw at ang gulay na pinitas nila na niluto nila upang maging kanilang pagkain sa araw na yun. At masayang masaya si Ruben sa kanya natanggap mula kay Lolo Isko. At sinabi sa kanya ni Lolo Isko na pakaingatan ang mutya na yun at huwag niyang pababayaan, lagi itong pakakainin at itago ito isilid bilang isang mahalagang gamit para sa kanya na gagamitin niya sa kanyang pagmimisyon. At sinabi muli ni Lolo Isko sa kanya ang tungkol sa ikalawang pagsasanay. Pinaliwanag sa kanya ni Lolo Isko at siya ay nagwika. Ruben, bagamat natanggap mo na ang anting-anting na ipinagkaloob ko sa iyo, ang mutya ng pangil ng kidlat patungkol sa bilis upang mas madagdagan pa ang iyong bilis, ay meron pa tayong ikalawang pagsasanay. Alalahanin mo rin na ito ay patungkol sa espiritual. Nais kong maintindihan mo na ito ay ang pangalawang pagsubok na dapat mo pagtagumpayan. Sakaling makapasa ka sa pangalawang pagsubok, ay pagkakaulob ko sa iyo ang isang bagay. Sana ay makapasa ka. Ha? Ano kaya pagsubok yung sinasabi ni Lolo Isko? Lo, yung ikalawang pagsubok ba yun? Mahirap ba yun? Parang kinakabahan naman ako sa pagsubok na yan. Malalaman mo rin. Ngunit sa ngayon ay magpahinga ka na muna at alam ko na napagod ka sa ating unang pagsubok o pagsasanay. At bukas na bukas, malalaman mo ang ikalawang pagsubok patungkol sa espiritual. Maraming salamat po, Lo, ha. Nakakatawa naman. At may gumagabay para sa akin. Alam niyo, Lo, siguro sa sarili ko, hindi ko magagawa itong mga to kung wala kayo. Alam mo, Ruben, sa sarili ko rin noon, ako'y dumaan sa maraming pagsubok. At hindi ko rin naman nagawa ito nang isa lang ako. Kinailangan ko rin ng tulong ng Maestro Virgo noong mga panahon na yun upang mapagtagumpayan ko ito. At para sa akin lang,
Huwag mo lang alisin ang iyong paniniwala o pananalig sa Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyong sarili at sa mga gabay na tumutulong para sa iyo upang mapagtagumpayan mo ito. Oo nga pala, Lo, patungkol sa aking gabay. Hindi pa siya nagpanaginip sa akin. Sa anong dahilan po kaya? Bakit hindi siya nagpanaginip sa akin? Hindi siya nagparamdam sa aking mga panaginip? Marahil siguro, Ruben, ay hindi ka pa handa na siya ay makausap. Mayroon pang takot sa iyong puso. Ngunit alisin mo yan. Para sa akin ay alisin mo yan. Iwaksin mo yan. Kailangan buo ang iyong loob. Buo ang iyong kaisipan sa pisikal, mental at espiritual upang taglayin mo ang ganitong mga bagay upang mas maintindihan mo. Kaya ako sinasabi sa iyo ito, binabahagi dahil sa pagdating ng araw, kung ikaw ay gaganap na, hindi mo masasabi ang sitwasyon, ang panahon. Kaya kailangan matinding pagsasanay at pagsisikap. Ito ay isang uri ng aralin na walang kasunduang nagaganap, kundi ikaw ay magsasanay sa iyong sarili, sa iyong sariling pagsisikap, sa iyong sariling pananalig, sa lakas ng iyong pananampalataya. Diyan nasusukat ang kakayahan mo patungkol sa karunungang lihim. Hindi sa paraang malakas ito, malakas yun, o kung ano man na aralin. Lagi mong iisipin, ano mga aral na ipagkakalob sa iyo, pipiliin mo lang kung ano yung tama. At bukod pa doon, ay lagi mong iisipin na mananalig ka sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat dahil siya lang ang malakas. Lalo na kung siya ang pagmumulan ng ating kapangyarihan. Walang ibang pagmumulan ng kapangyarihan, anumang bagay na iyong taglay o gamit. Lagi mong iisipin, isisentro mo lagi ang dakilang lumikha. Siya lang at siya lang, wala nang iba. Opo, Lo. Naintindihan ko naman po. Sana mapagtagumpayan ko rin itong pangalawang pagsasanay o pangalawang pagsubok na ibibigay nyo para sa akin. Sana mapagtagumpayan ko to. Kasi mahalaga para sa akin to. Upang mapatanayan ko rin ang aking sarili. At magkaroon ako ng confidence sa sarili ko na makayanan ko yung mga bagay na ito. Sapagkat alam ko naman na hindi basta-basta itong pinasok kong mga pag-aaral. Mabuti kung ganun, Ruben, at nagiging malinaw sa iyo ang lahat. Ang mga bagay na ito ay pinagkakalob sa iyo, binabahagi ko sa iyo upang mas maintindihan mo, mas mapalawak ang iyong kaisipan patungkol sa karunungang lihim. Sabagat bilang tagapagturo mo, kailangang alalayan kita at gabayan din kita sa mga bagay-bagay na hindi mo pa nalalaman. May mga bagay na hindi dapat, may mga bagay na dapat patungkol sa karunungang lihim. Lagi mo sanang pakaiisipin yan. Sa susunod na mga araw ay sasabihin ko sa iyo yung mga bagay na yan upang mas lalo mo pang maintindihan. Sapagkat kailangan mo na may gagabay para sa iyo. Hindi na ipagkakalob ko sa iyo ang isang bagay na pababayaan lang kita dyan. Yan ay wala sa katuruan ng Maestro Virgo. At patungkol sa akin, ay hindi ko rin nirekomenda yung bagay na yan. Salamat, Lo, ha. Napakabuti niyo po. At doon natapos ang kanilang pag-uusap at niyaya na ni Lolo Isko si Ruben na matulog na at magpahinga sa sobrang kapaguran nito sa kanilang pagsasanay. Ano kaya ang ikalawang pagsasanay patungkol sa espiritual na inihahanda ni Lolo Isko para kay Ruben? At dyan po nagtatapos ang chapter 6 o ika-6 na bahagi o yung 2 ng mga kwento ni Maestro Virgo patungkol kay Ruben, ang batang albularyo. Shoutout po sa lahat ng mga Spiritual Warriors Group, sa lahat ng mga batch, sa lahat ng mga solid supporters, silent listeners, solid subscribers. Sa lahat ng hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo sa channel ito. Click nyo po yung subscribe button, yung hit nyo rin yung notification bell, at click nyo rin yung like, at i-share nyo na rin po sa iba upang mas mapalawak ang inyong pag-aaral, ang inyong karunungan patungkol sa karunungang lihim. At sana po ay suportahan nyo, subaybayan nyo ang mga kwento na ito patungkol kay Ruben, ang batang albularyo. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.